nagsasawan ka na ng sobra-sobra, wala ka pa rin pakialam. Palagay ko po, yan po ang kadahilanan kung bakit po sila namamayagpag. Mga kapatid, kung atin po namang aalamin ang mga katwiran po ng Sandigan Bayad, sorry. Ano ulit? Parang, It's a slip of the tongue. Oo, ulitin Magkano mo. Korean? Kung atin po naman babalikan po itong naging hatol ng Sandigan Bayan, Bayan! Sandigan Bayan! Ibig sabihin, wala pa rin po ang mananagot. Kasi po, mamanahin ito ng mga susunod na henerasyon. Hindi po ba? Kaya dapat po ngayon, this time, ito na po siguraduhin po natin na may managot na po dito. Hindi lang yung mga nasa ibaba na antas, kung hindi yung pinaka mga mastermind dito. Yung pong mga may pasimuno po nito, yung mga naglagay po ng pera na nanakawin, yung mga proponents ika nga. Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Anong sabi mo? Nagtataka ka? Mas nakakapagtaka ka. Kasi nagtataka kami. Bakit nagtataka ka? General, bulag ka ba kaya nagtataka ka? Sa mga nakawan sa gobyerno, hindi ka nagtataka? Taong bayan yung ninakawan, sa amin ka pa nagtaka? Kami ang nagtataka kasi kataka-taka ka. Di ba guys, kataka-taka siya? Yung trilyon na ninakaw, di ka nagtaka. Sa Ghost Project, hindi ka nagtaka. Dami ho natin mga tampok na balita today. Pero yung nga po muna ha, magbibigay po ng pasalamat po at pagkilala sa lahat ng mga guro. Pero ang balita po natin mukhang naka-wellness sila ngayon. Wellness break. Yes. Oo, meron silang yung ibang mga teachers may training na gagawin under DepEd. Pero karamihan sa kanila ay magpapahinga po at magre-relax ngayong isang buong linggong ito. Hindi lang mga teachers, maging ang mga estudyante. Lalo na po doon sa mga areas na naapektuhan po nitong nakaraang bagyo, maging ng lindol doon sa mga areas na yon. Alright, sige po. So sa lahat po ng mga magulang ngayon na medyo relax din dahil nga sa hindi ho naghanda ng baon para kay Nene at kay The Junior. Opo, ay buti ho naman. Sa lahat din po ng mga magulang po ngayon na papunta na sa mga opisina, mga trabaho, mabuhay kayong lahat. Alright, and guys, that's true. Ngayon pong linggong ito ng paggawa dahil po sa tayo obligado pa rin pong bumangon para po sa ating pong kanya-kanyang pagmimisyon at adhikain sa buhay. Friday daw po ay non-working day. Opo, kumbaga bibigyan na pakakataon ang mga pamilyang Pilipino makapagkaroon po ng paggunita sa Undas. November 1 po ay Saturday, November 2 Sunday, sa nataon po itong weekend. Okay, pagkatapos po naman yan, mga kapatid, tapos na po ang... Back to normal po ulit next Monday. Diba? Alright. Yung iba naman, dumalaw na. Last week pa. Nauna na. Meron din mga balita na ang dami na rin pumunta sa mga sementeryo. Ayaw sumabay dun sa dagsa ng tao. Kasi pwede ka naman pumunta kahit anong araw mong gustuhin. Di ba? True FM. Kahit kailan naman talaga yan. Okay. Oo. Gusto lang talaga natin sabay-sabay tayo. Di ba? Gusto natin yung nagsisiksikan tayo sa sementeryo. Sige po. So ngayon pong linggong ito, Roma, memorize na po natin yan. Para dito kay Ma'am Jen, kay Ma'am kay Ma'am Jen. Oo, si Ma'am Jen Rebuta. At kay Direk Joey, at kay Mitch, at kay Gil. Ngayon po, ang laman ng balita po, yung pang mga sasakyan. Okay? Yan po'y panlupa, panghimpapawid, at pang karagatan. Yan po ating mga tampok na balita ngayon. And of course, presyo po ng kandila, presyo ng bulaklak, traffic sa mga sementeryo. Okay, and yung po mga pagbabawal, matatalim na bagay, matutulis na bagay. Yan po yan. Okay, so memorize na po natin yan. Alam nga naman, paalalahanan pa namin kayo na bawal yan, ha? Taon-taon yan, syempre, ikaw naman. So dapat memorize na po natin yan. Sige po. And then doon po sa mga sementeryo din, sinasabi po nila, bawal na po mag-overnight ngayon. Okay, meron na pong oras ng hangganan lamang. Yes, particular po dito po sa Manila. Memorial Park. Sa iba I'm sorry. Dito po sa Manila North Cemetery. Okay, and then pagkatapos mo naman yan, mga kapatid, yun na nga po pag-uusapan natin. Presyo ng hamon, presyo po ng mga sangkap sa spaghetti, at presyo po ng ating mga pamasko. Pero yung presyo ng bigas, mukhang buong taon natin pag-uusapan. Yung pong presyo ng bigas, mga kapatid, kapansin-pansin ngayon na hindi man po aminin, pero tumataas ang presyo
ng bigas. Ngayon kami po tumawag kay Secretary Chu Laurel, hindi daw siya available today. Para nga din po alamin ito hong sinasabi po na Executive Order 101 kung saan po nagtatakda ng palay ceiling price ang gobyerno. Yung detalye po nito, wala pa daw po silang implementing rules dito, pero higit sa lahat po yung usapin po nitong sinasabi na ngayon yung pong dekalidad na bigas ay tila baga nagmamahal. Kasi nga din po nagkaroon ng moratorium sa rice importation at hindi man nila aaminin, pero baka po nakaka-apekto ho ngayon ito sa supply ng mga premium rice na pinipili rin po ng ating mga kababayan kung nais po naman nilang makatikim po kahit papaano ng bigas na maayos-ayos ang lasa. Okay, sige. So maliban sa bigas, ano pa pag-uusapan natin, baby girl? Ano pang gusto nyong pag-usapan? Ako, ito, para po sa mga nakatutok pa rin dito sa flood control issue. Ganon? Oo, meron pa ba yan? Ayaw mo na ba? Naku, kayo magsawan tutukan ito ha. Pero Sige. although napapansin ko, medyo nagda-die down ng konti, kaya kailangan paingayin natin ito. Kailangan may mapanagot dito. Pero dun sa naging desisyon last weekend, umaasa pa ba tayo? Ay! Sumakit ang ulo ko. Pero mga kapatid, may isang citizen-led probe nga po na gagawin ang isang grupo para tutukan din po, katuwang ang ICI, itong mga iba't ibang infrastructure projects ng DPWH. Mamaya alamin natin kung ano kaso direkta sa mga taong makikita nila na involved dito. Tignan natin kung ano po ang kanilang adhikain. Yan nga din po ay para pa rin sa pagtutok natin dito po sa usapin ng pinakamalaking iskandalo na kinakaharap po ng ating bayan tungkol po sa korupsyon. At ganda nga po nakaka-apekto na ho ngayon sa pangkalahatang imahe ng bansa. So mamaya din mga kapatid, ano po, kapag tayo po'y pinalad, tayo din po ay merong kakausapin para pag-usapan din po kung ano pa ang maaari pong isang pangkaso dito po sa mga sinasabi daw po na labis-labis na ang kayamanan at klarong-klaro ho naman na hindi tugma ang kanila pong ipinapangalandakan. Okay, doon po sa kanila naman talagang kinikita lamang na legal. Ang okay. tawag ng mga Gen Z dyan, Sige. the math is not mathing. Hindi daw tugma eh. Sige. Oo. So para lang ho natin matugunan po ito hong usapin na maipaliwanag pa rin po ang kahalagahan ng isyong ito. Tuloy-tuloy po kasi ditong weekend lamang may nakausap ako at mukhang sabi ko nga kapag ganun po karami ang mga kababayan natin talaga pong mauulit at mauulit ito. Yun hubang tila baga wala pa rin pong pakialam. Diba? Ninanakawan ka na ng sobra-sobra, wala ka pa rin pakialam. Palagay ko po, yan po ang kadahilanan kung bakit ho sila namamayagpag. Mga kapatid, kung atin po namang aalamin ang mga katwiran po ng Sandigan Bayad. Sorry. Ano ulit? It's a slip of the tongue. Oo, ulitin mo. Magkano Korean? Kung atin po naman babalikan po itong naging hatol ng Sandigan Bayan. Bayan! Sandigan Bayan. Ulitin mo ulit. Parang napasobra ako sa tulog. Kung babalikan po natin itong, bagamat hindi pa ho natin nababasa ng lubos yung kabuuan pong desisyon, but as you all know, ganda ho ng timing nila Friday, di ba? Alam niyo ho yun. Friday, nag-move sila ng kanila pong scheduled na promulgation. And then, dahil daw po doon sa reflection something ng isa sa mga miyembro po ng division, yung pala ho, uuwi ka pa rin sa acquittal. Ginagalang po naman natin yan. Sabi nga ng Malacanang, igalang daw ho natin ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ngayon mga kapatid, kung pupuntahan lang po natin yung hinimay po ng ilang pong news agency sa kadahilanan ng Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Ang naging basis nila for the acquittal, mukhang may pangitain na po tayo dito. With all due respect. Mamaya, pahapyawan po natin ito. Acquitted po si JPE at yung kanyang dating Chief of Staff at yung kanyang Deputy Chief of Staff. Dito po sa isyong ito. Bagamat si Janet Napoles daw po ay acquitted din pero pinagbabayad siya ng civil damages. Pwede palayin ka, no? Oo, hindi ko naging desisyon. Talaga naman, ha? Ito po mga kapatid, ang hiwaga dyan po sa Sandigan Bayan. Sandigan
Pakinggan Ito ba po ang natin ating yan? pangitain ngayon. Ready na ba sila? Hindi pa sila ready. Oh, mauuna na tayo sa kanila. Maya-mayang kaunti tayo po ipapasok dito sa No TV5. problem. Pero ito lang po, no, sa lahat din po ng mga nagpapagal ngayon, ano pa nga ho ba't obligado po tayo na magtrabaho po at kahit na po ganito nga ang mga bali-balita na ang nawawala po sa atin kung babalikan mo yung budget ng DPWH, pag kinuwenta ho natin yung percentage ng nawawala dyan, talaga po namang trilyong piso. Ano po, ito po yung bagay na sabi nga po, wag ho nating hayaan na lumipas na lang po ng ganun pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin po ang mananagot. Kasi po, mamanahin ito ng mga susunod na henerasyon. Hindi po ba? Kaya dapat po ngayon, this time, ito na po, siguraduhin po natin na may managot na po dito. Hindi lang yung mga nasa ibaba na antas, kung hindi yung pinaka mga mastermind dito. Yung pong mga may pasimuno po nito, yung mga naglagay po ng pera na nanakawin, yung mga proponents ika nga. Ngayon, kung tutunghayan po naman po ninyo itong naging desisyon ng Sandigan Bayan sa naging kaso po nila, ang bagamat iginagalang po natin, sabi nga, desisyon na po ng Sandigan Bayan yan . Wala nang apila ito sa prosecution kasi double jeopardy po ang tawag dyan. Nagdesisyon na po ang Sandigan Bayan. Basically po sinasabi nila, dalawang bagay lang, no? Yung prosecution po failed to prove beyond reasonable doubt yung guilt ng mga nasasakdal. Ano ibig sabihin nun? Opo. May doubt doon sa mga aligasyon ng prosecution. Wala ho tayong ganoong detalye pero sinasabi po dito, dahil po sa doubt na yon, they have to resolve the doubt in favor of the accused. Kasi daw ho naman, wala naman daw talagang klarong-klaro, na tinanggap ng mga akusado yung pera. Sinasabi po dito, parang yung mga liham na pinirmahan ni yung referral Enrile, doon sa mga NGOs ni Napoles ay request lamang daw sa pag-release ng PIDA funds at listahan lamang daw naman daw yung mga bayan na nandoon ng nakinabang. At kasi po, if you recall, di ba, may mga bogus na mga NGOs si Janet Lim Napoles at pagkatapos meron siyang pinaka-secretary doon na punong abala sa pagle-ledger ng mga tumatanggap ng kickback. Yung mga letters na ito ay naka-address doon sa mga government agencies para mag-release ng pondo sa NGO na ito. Yung NGO bogus. Yung NGO pinangangasiwaan umano nitong si Napoles. So pag nagkubraho sila ng pera, meron ng commission yung proponent. Tapos meron din sila. Ito ho yung skandalong ito . Pero hindi umabot ng trilyon unlike ngayon. Pero ito ho, pinag-uusapan pa rin natin, in totality ay bilyon. Ngayon, may isa po dyan tumestigo. Ang pangalan po si Ruby Tuason. Na sinasabi niya during her testimony na siya po mismo ay naghatid ng pera. Hindi direktamente doon sa mambabatas. Dumaan doon sa Chief of Staff. Pero may question din sa kanya. Saan ka naman nakakita? Meron bang magnanakaw sa gobyerno pumipirma ng voucher? Wala. Ay daw. Alam mo yon? Receive the amount as kickback for the... Hindi naman yan racket sa hosting. Di ba? Para papirmahan. Kahit acknowledgement receipt, walang ganon. Di ba? Opo. Anyway, so sinasabi po din niya, no, wala daw pong detalye. Yung specific amount, kung yung ilang tranche ito. Pati yung pati saro. Hinihingian siya ng saro. Opo. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga, Opo. Kumbaga po dito, alam niyo ho yun, kung ganito po ang magiging panuntunan ng Sandigan Bayan, para meron na ho tayong pangitain, mga kapatid. Huwag naman po sana. Kaya dito po, importante nga po na itong mga kasong isasampa at yung pong makakalap na mga ebidensya ay maaari po talagang tumindig sa pagkikilatis ng hindi ng depensa kundi mismo ng Sandigan Bayan. Alright, alas 6:34. Hanggang dyan lang po tayo muna, mga kapatid, kasi nga po ang naging desisyon po ay acquittal
kumbaga 3-0 na po ito Oo nga. na bilangan. Unanimous pala ito. Hindi, tsaka yung number of cases, no? Unanimous decision ng mga miyembro ho ng division, pero opo, doon po sa mga top, kumbaga nasa itaas na level ng mga nasasangkot dito, 3-0 na yung acquittal. Wala pa pong convicted dito na sinasabi pong malaking isda. Kawawa naman tayo. Parang kawawa naman yung Yes. taong bayan doon. Alright. Oo. Mga kapatid, sa oras ng 6:35 in the morning, handa na po ba kayo? Kung handa na po kayo, Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam. Anong sabi mo, nagtataka ka? Mas nakakapagtaka ka. Kasi nagtataka kami, bakit nagtataka ka? General, bulag ka ba kaya nagtataka ka? Sa mga nakawan sa gobyerno, di ka nagtataka? Taong bayan yung ninakawan, sa amin ka pa nagtaka? Kami ang nagtataka kasi kataka-taka ka. Di ba guys, kataka-taka siya? Yung trilyon na ninakaw, di ka nagtaka. Sa Ghost Project, hindi ka nagtaka. Eh yung pondo ng taong bayan na pinangkasino, di ka nagtaka. Abay, nakakapagtaka ka. Kanino kami magsusumbong? Sa guard. Ganun na ba ngayon yon? Ano sasabihin namin? Guard, yung mga nakaupo sa gobyerno, ninakawan kami ng trilyon. Oo, guard. Saka guard, wala pang nakukulong. Kanino nga kami magsusumbong? Kay Tulfo. Sa quadruplet. Ang tapang-tapang sa radyo, tapos nung nadikit kay Romualdez, tumahimik. Sa mga small time, magnanakaw lang sila galit. Tapos itong panganay, kung kailan tumanda, saka kumulit. Tapos itong isa, walang paboritong pag-initan kundi yung mga kabit. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Go, Sherry! Sa pulang idol nyo. Galing ni Sharia. Ayop pa. Mabalik ako sa'yo. Browner! Come on, Browner! Jump! Tok lang pala. Eh kung ang Armed Forces po ay makikialam katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2. Tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the president. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung chief of staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Ay hindi maganda sa ating bayan? Kaya nga nananawagan yung taong bayan. Kasi hindi na nga maganda yung ating bayan. Eh di, anong maganda sa'yo? Yung nakawan maganda sa'yo? Alam mo, magkaiba yung tanga sa kabobo pero ikaw pinagsama mo. Uy, Ben, general yung kaharap mo. Wala naman ako sinabing tanga siya. Ang sabi ko, pinagsama mo. Pag nagreklamo ka, pag nanawagan ka, hindi maganda sa ating bayan. Pero pag nagnakaw ka, maganda sa ating bayan. Abay, kataka-taka ka dyan. Basta ang alam kong nilalangisan, sasakyan. Yung 241 billion 2025 illegal insertion sa national budget, maganda sa'yo yan? Yung 500 billion flood control budget na walang project, maganda sa'yo yan? Yung 250 billion na Maharlika funds na hindi namin alam kung saan napunta, maganda sa'yo yan? Yung nananahimik na 129 billion na gold reserve natin, binenta, maganda sa'yo yan? Yung 89 billion na PhilHealth funds na pinagkukuha, maganda sa'yo yan? Tapos ikaw pa yung may ganang magtaka? Eh ikaw tong kataka-taka dyan? Naalala ko tuloy yung aso ng kapitbahay namin. Ang bangis nun. Hindi ko makakahul yun pare pag busog yun. Saka ang lambing, hindi nangangagat ng amo yun. Sa sobrang bangis nun pare, dumidila ng puwet yun. Paanong di babangis yun? Eh big time na magnanakaw yung amo nun. Kaya yung aso na yun pare, masarap yung tulugan nun. Saka pag busog na busog yun, pag inutusan ng amo niya yun, nagkukurting puso yung buntot nun. Ganun kabangis yun. Oh, Browner! Browner! Come on! Browner, ba't mo ba nasabi yun? Dahil ano? Dahil Oh, maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong ano? utang sa atin. Kaya naman pala, utang na naman ang nasa isip na naman. Di ba kakautang lang natin, utang na naman?
Alam mo talaga, sumasakit talaga ulo ko naman yan. Hindi nyo pa nga nakukulong yung nagnakaw ng inutang natin, utang na naman. Tingnan nyo, ultimo general, utang ang nasa isip. Ano ba naman yan? Halatang-halata naman yan. General ka, di ba? Bakit utang yung nasa isip mo, ha? Ang alam kong iniisip ng general kung paano ipagtanggol yung mamamayan sa kabansa. Kung paano labanan yung katiwalian sa bansa. Kung paano hulihin yung masama. Ngayon, bagong Pilipinas, iba na. Ngayon, ang iniisip ng general, utang na. Uy, Browner! Gising ka ba? Papaalala ko lang ha, general ka. AFP ha, AFP. Sundalo ka. Wala ka sa finance, kaya wala kang pakialam sa uutangin ng bansa. Ito ang trabaho mo ha. Papaalala ko lang ha. 1987 Philippine Constitution pare. Article 2, Section 3. Civilian authorities at all times, supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. O anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, the armed forces of the Philippines should not serve the interests of the president but of the people. And should not commit abuses against the people. Ayan ha, alam mo na ha. Baka kasi nakakalimutan mo na. Sundalo ka ha, wala kang pakialam sa utang ha. Uy, Ben, baka mapikon yan siya. Bakit siya mapipikon? Pinapaalalahanan ko nga siya. Concern nga ako sa kanya. Baka kasi nakakalimutan niya, kaya pinapaalala ko sa kanya. Ang gamot sa taong nakakalimot, pare. Paalala. Ang gamot naman sa mga taong tanga. Antay-tetanga. 10 ml yan, ha? Bakuna kontra tanga, ha? Kung sagad-sagara na katangahan mo, laklakin mo, ha? Bigyan nyo din si Browner, ha? O Browner! Come on, Browner! Pipikon ka ba? Kasi kami patawa-tawa lang pero pikon na. I-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia. Lang yan naman talaga. Ang dami mong maiisip na unahan, bakit Cambodia pa? Bakit yung pangalawa sa magnanakaw pa? Kaya naman pala may balak na naman kayong umutang para yung Pilipinas mag-top 2 na. Alam mo sa lahat ng mga interview ng general ha, ito yung pinakawalang kwenta. Tapos nagtataka na naman siya, bakit yung standing daw natin sa ASEAN mababa? Knock, Browner. Hindi ka ba aware na may bilyon-bilyon na nawawala? Yung pamangking ko ng 12 years old, alam na may bilyon-bilyong nawawala. Tapos ikaw wala. Kaya bumaba yung standing ng Pilipinas dahil sa korupsyon nga. Tapos nananawagan nga yung taong bayan sa inyo, nakuha mo pang magtaka. Kami tuloy yung nagtataka kung bakit naging general ka. Naku po, kawawang Pilipinas. Yung buong pag-aari ng Pilipinas malapit ng makamkam. Partida meron pang tumataginting na utang. Yung presidente natin walang alam. Yung general natin walang alam. Yung Senate President natin walang alam. Pati si chairman ng Blue Ribbon, putragis wala ring alam. Ang nakakaawa rito yung mga mabababang ranggo. Yung mga nagtitraining, yung mga nangangarap magsundalo. Handa nilang saktan yung mga ninakawan na kapwa nila Pilipino. Para ano? Para ipagtanggol lamang yung amo mo. Ikaw yung general na hindi magandang ehemplo. Yung mga matitinong sundalo na iipit sa'yo. Hindi tuloy nila malaman kung sino susundin. Yung mga animal na magnanakaw o yung mga tao. Kasi sa lahat ng bagay, wala kang ginawa kundi magtaka. Hanggang ngayon, wala kang maalala. Tanungin nga kita, General, may FB ka ba? Follow mo ko dun. May 3 magnanakaw dun, mamumukha mo sila. Alam mo, Browner, para kayong amo mo. Walang alam saka walang maalala. Isa-isayin ko sa'yo ha, makinig ka ha. Yung katatanim pa lang, inani na. Yung bagyo, sinisi pa. Hindi daw sumusunod sa schedule yung bagyo, kaya bumaha. Tapos meron pa siyang dep-dep. Iipunin daw natin yung tubig, imbis na bumaha. Tapos yung pabahay niya, pako, martilyo sa katabla. Tapos nangaangkin ng project na wala naman siyang ginastos. Balasubas nga. Tapos yung 4,057 pages, binasa daw niya. Siguro nga, nung palumpalo siya. Tapos yung state witness na si Tamba, star witness na. Tapos yung star witness na si Orly, state witness na. Bagong Pilipinas nga, baliktad na.
Tapos yung 22,000 na silid-aralan na niyayabang niya, alang niya, 22 lang pala. Hindi ka lang sabog, manluloko ka pa. Tay, ratratin mo nga sila ng real talk. Ayon kay Sec Dizon, 22 classrooms lang ang naipagawa ng gobyerno ngayong taon. Yes, you heard it right, 22. Sobrang nakakagalit sa dami ng buwis na binabayaran natin, sa laki ng utang ng gobyerno na parang wala ng katapusan to eh. Yan lang pala ang kaya. 22 classrooms ngayong taon. At dahil mahilig magkumpara si Auntie Claire sa Duterte admin, sige magkumparahan tayo. Sa unang 3 taon ni Duterte ay 75,479 classrooms ang naipatayo niya. Samantalang kay BBM, 14,825 classrooms lang. Yan ay sa unang 3 taon niya mula 2022 hanggang 2024. At ngayong 2025 ay 22 classrooms lang ang naipatayo. Sa buong termino ni Duterte, umabot sa 150,149 classrooms ang naipatayo. Hindi pa kasama dyan ang iba pang infra projects. Partida, may pandemic at Marawi siege pa noon ha. Ngayon, sa sobrang liit ng nagawa kahit walang giyera at walang lockdown, hindi mo na kailangang maging economist para malaman kung kaninong administrasyon talaga talamak ang korupsyon. Best BBM project. Yung DepDep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best yon. Titiyakin natin ng DepDep na ang titiyakin natin na ang DepDep na ang Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best yon. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. A few moments later. Oh, ano? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing.